Fit 3,333. Okay? Galing Matnog, Sorsogon ito. By the way, maraming salamat. And then, shoutout sa iyo sir ha. Salamat kasi isa tayo sa pinagkatiwalaan na gawin yung unit nila. Bali 3 unit ito. 2 fit na 333, tapos isang Kibler na TX600 yata. Okay, yun. Yung naka-turquoise na yan, fit na 3033, ay fit 333 yan. Tapos yung yan naka-plastic is Kibler na parang TX yata yan, TX o TR na 600 na Kibler. Okay? Ngayon, ang issue nito ay hindi ko gaano matandaan yung combo namin ni Bossing kanina. Hindi ko lang alam kung alin dito yung umusok. Basta mayroong umusok or mayroong ayaw tumunog. Basta ganun. Tayo na lang bahala kumbaga. Kaya ito, binuksan ko na agad. Yan, pahaging muna tayo. Yan, fit na 333. Grabe yung kapasitor. Yung supply nito ay, ito pala yung supply nyo. 144, 96, 48, 0, 48, 96, 144. Okay, parang dating niya parang 144, parang cut 7, cut 8, mga ganun lang, no? Tapos yung kapasitor, 4, 8, 12, 16, 18, 20. Tama ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 24. 24 ba? Bali, 22,000 by 80 volts. Ano kayong supply nito? Siguro hati ito. Malamang hati, no? Yung ito na side para dito, tapos yung ito para sa kabilang side siguro. Okay, ayan, tapos ito yung board niya. MGL, hindi, naka-NJW. Naka-NJW lang na 0302. 0281. Tapos hindi siya naka-SMD, syempre naka-carbon type na. Tapos meron siyang 1, 2, 3, 4, 4 na MOSFET, 2 diode. Okay, tapos naka 3 tires, 48, 96, naka 3 tires siya. Ayan, walay ko na lang yung pinaka-review talaga natin dito. Ayun, main concern. Ito tinisting ko na eh. Tinisting ko na, buhay naman siya. Oh, yan, pansinin nyo. Kasi honest nga tayo eh. Pag sinabing walang sira, di walang sira, di ba? Pag may sira, may sira. Magpakatotoo na lang tayo. Ngayon, naglagay na ako ng speaker nito. May speaker na nakakabit, merong audio input. Laptop natin gumagana. May audio naman siya. Literal na may audio. Goods. Oh. Diba? May audio. Ito channel to. Meron. Magkaiba lang yung tunog ng speaker natin. Oh. Oh. Meron siyang audio, di ba? Anong gagawin natin? Ganito na lang. Makikita naman yung Bossing to eh. Dahil may audio naman to, i-fix bias natin. Para dagdag kwan siya, tibay kumbaga. Paliwanag ko lang Bossing, sabihin ko na lang. Or makikita naman niya to, kaya hindi nala rito sa atin kasi nakita tayo sa my vlog eh. Sabihin ko na lang na, wala, okay naman, goods naman siya eh. Diba? Ngayon, i-fix bias natin yan. Tapos, ibababa natin konti. Para, kasi probinsya to eh. Tapos, ginagamit to sa mga event. Mas maganda yung medyo mababa na konti. Para hindi siya ganun kainit. Lalo kung naka 4 ohms load. Okay? Yan, tayo na lang magdesisyon dito. Pinagkatiwalaan naman tayo eh. Okay, ito yung biasing niya. Magdo medyo mababa na nga to eh. Ayan o. Pwede yung sagad ng mga 0.26 yan kasi nasa 0.3. Mga 0.26, 0.25 lang. Katulad sa WA o shock na bias. Okay, yan o. Sige, i-fix ko. Tapos babaan natin. Para hindi siya ganun kainit kapag, lalo pag naka 4 ohms load siya. Tapos sa tawan. Okay, try natin. Sa totoo lang, first time ko maka-encounter ng itong klaseng unit. Mga SWA 4000, naka-repair na tayo nun. Ito, first time natin yung fit na 333 na to. Ito na muna, channel 1 muna or either channel 2. Basta magbaklas na tayo ng isa. Tsaka natin i-fix bias tapos ikumpara natin sa isa. Kumbaga, mabilis ang video lang ito. Kasi wala naman tayo masagap sira eh. Okay, ito na, nakalas na natin yung channel 1. Ito, channel 1 muna to. Ngayon, kinalas ko na yung trimmer. Yung value ng trimmer is 2.1. Yung datingan nitong board ay kahawig niya yung
Yung mga category lang din. Parang ganun lang kawigan niya. Or yung SWA. Yan, 201. Yan, W201. Meaning 200 ohms lang. Pero yung bias dito is halos shorted na yung dating. Yung bias nito. Try natin lagyan ng 0.25. 0.25. Bababa na natin ng konti lang. Okay? Ayan, try natin kung madadali natin yung biasing nito. Nagsubok ako ng ito, baliw na to 1.5 ohms. Be, 1.5. Okay, 1.5 ohms. Yan, yung sinubok natin. 1.5 ohms yan Ito. Yan, 5 band. Tapos malaki. Nasa 1 watt yan. Ang order ko is malaki. Ngayon, tingnan natin kung ano yung bias na lalabas. Ang target natin dito is 0.25, 0.26 lang. Baba natin para hindi siya ganun ka persado. Ito guys optional lang naman to. Kung gayahin nyo, okay. Kung hindi, wala namang problema dyan. Ako kasi diskarte ko lang to. Meron kasi nagsasabi ng iba na mawawala yung quality ng tunog. Na hindi naman, kukunting-kunti lang naman yung diferensya ng tunog niyan. Ang akin kasi playing safe tayo. Yung 0.25 na bias, okay yun. Hindi naman ngunguin dating nun. Kumbaga binabala natin konti para maibisan yung init. Lalo kung naka 4 ohms ka. Kapag mataas yung bias tapos naka 4 ohms ka, na nakaparel ka, sabi natin 4 na speaker, dalawa kada channel, maniwala kayo sa akin, ang init. Kaya bilis masira yung isang amplifier. Tapos lalo kung naka 0.5 yung bias mo. Kaya ginagawa natin, binababa natin. Kung ayaw yung gayahin, okay naman, wala naman problema doon. Akin, diskarte ko to Okay? Ayan. 1.5 ohms yan Lagay natin. Tapos yung stock niyan ay yung trimmer na 200 ohms. Okay? Kaya nilagay yung trimmer na yan para malaya kayo makapag-adjust. Di ba? Walang rules na ganito talaga dapat, ganito talaga dapat. Wala yan. Kaya nga naglagay ng trimmer na pwede mo siyang i-adjust kung ano yung gusto mo na biasing. Hindi ibig sabihin na nilagay yan, is yun na yun. Kaya nga meron siyang pihitan Kumbaga, para malaya ka makapag-adjust. Tayo kasi, gusto natin, yun na yun. Kung 0.25, naka-stock na siya dyan. Hindi na siya mapipihit. Okay, ang disadvantage naman nito, ang problema kapag nasira to. Buti kung yung pagkasira niya na ibababa ng bias. Kung pagkasira niya itataas ng bias, hindi lalong uminit hanggang sa umusok. 'Di ba? Okay, wala namang problema doon kung gayahin nyo. Di okay, kung ayaw nyo, wala namang problema. Okay, walang bias dito Bakit walang bias dito? Okay, meron gumalaw Teka lang Gumalaw dito. Okay, meron dito 0.25. Okay? Dito wala. Bakit ganun? Wala dito may problema to dito. Wala siyang bias Dito meron dito. Dito meron din. Bakit wala dito? Baka na-open yung 0.25 na resistor. Wala tingnan nyo. Wala siyang bias Ngayon, pangilan yan? 1, 2, 3, 4. Pangapat yan Ang bias is 0.25 dito sa Phoenix natin. Ngayon ito yung stock niya. Mag-ingat kasi naka-kwanto. Ground collector to Kunting mali mo lang dito, yari ka. Ayan. Nasa 0.3 kulang-kulang 0.3. Binaba natin ng mga 2 millivolts. Okay? Okay na yan. Kung gusto nyo itaas konti, yung 1.5 gawin yung 2 ohms para tumaas ng konti. Pero ako, okay na ako dyan. Playing safe na ako dyan. Ngayon, sa pangapat pala, bilangin natin. 1, 2, 3, 4. Pangapat. Tika lang. Check natin yung pangapat. 1, 2, 3, 4. Pangapat, meron kaya to dito. Baliktad, putik. Meron siyang bias yung pangapat. Meron 1, 2, 3, 4. Pangapat dito. May bias, di ba? Bakit pagdating dito wala? 1, 2, 3, 4. Wala Di ba?
Balay sipan. Ngayon, okay na yung biasing na yan. 1.5 ohms lang. Okay, ganon. Ngayon, gagawin natin, i-fix din natin to. Pero, check ko muna to kung bakit walang bias itong pang-apat. Double check ko to. Putol ba siya? Open ba yung resistor na yan na bloke? Kung bakit wala siyang biasing. Minaklas natin ulit. And then, chinik ko. Hindi lang pala isa may problema rito. Ito, isa-isahin natin Itong paa na to is naka-common yan. Common lahat yan. Dito na side. Yung dito sa may kabila, na tayo mag-focus Yan. Yung kabila na to is papunta yan sa may emitter side ng transistor. Ngayon, ito, check natin. Okay, meron. Dito, pangalawa, meron. Kailangan short ang dating yan kasi fusible lang yan 4.47 ohm lang. 0.47 ohms lang yan Ito, pansinin nyo, open Diba? Open. Hindi man lang pumalo Tingnan natin dito kung meron sa kabila. Meron naman dito Ibig sabihin, naka-common siya. Pagdating dito, wala. Open to. Open. Lagyan natin ng tanda. Yan. Open. Tapos, kasunod, ito, meron. Dating dito, okay, goods to. Ito, goods din. Kailangan pala may isa-isa ito. Dito, goods din ito. Okay, goods din to. Goods din ito. Ito, open. Open ito. Wala Open Ito yung sabi ko pang-apat. 1, 2, 3, 4. Wala Dalawa. Ito, ikisa natin. Okay, dalawa yung na-open. Tapos dito, okay, meron. Dito, meron. Buti napansin ko. Dito, okay, goods to. Dalawa yung na-open na bloke. Yan, open. Tapos, lipat natin sa may kabilang channel. Yan. Dito, meron. Dito, okay, meron. Okay, pangatlo, meron. Pangapat, meron. Panglima, meron. Okay, meron. Lahat sa kabilang side is meron. Dito lang sa kabila. Ito na open to. Okay, open. Palitan lang naman natin yan. Yung bloke, yung 0.47. 0.33, pwede lagay dyan. 0.25, pwede. Okay, palitan na natin. 0.33 pinalit natin, Yung available natin 0.33. Yan. 0.33. Ngayon, kapag i-tester mo yan, dapat short yung dating yan. Short yung dating niya. Okay? Pakita ko sa inyo. Okay, ito. Dapat ganyan siya. Okay, ito yun Tapos itong isa, halos short lang yan kasi 0.33 lang Fusible resistor yan. Okay, good na yan. Ngayon, pwede natin ibalik to. Tapos, siyempre pasadaan natin tong isa. Hindi naman pwedeng i-fix natin to. Ito hindi. Diba? Kailangan i-fix natin parehas. Okay? At chinik ko na ito. Nanigurado na ako. Chinik ko na lahat ito. Okay naman, working naman to lahat Lahat ng mabloke na to, working naman. Ito, walang kwanto. Walang base na resistor. Diretso siya. Emitter lang yung meron. Mapapansin nyo, sa ibang power amp, diba, may 3.3 na 3.3 o 4.7 ohms na nasa base. Ito, wala. Magkakasama lahat, tapos dire-diretso. Design nito is collector, ground collector. Walang sapin yung transistor. Okay? Ngayon, ito na, finixter natin, Focus. Ayan, yung value, naka 5 band tayo. Brown, green, black, silver. Okay? Ayan, 1.5 ohms. Okay, ito yung trimmer, dalawa na. Puro bago pa to, pwede pa yung tabi ito. Ayan, yung pinalta natin. Tapos ito yung dalawa. Ayan. Ngayon, balik ko ito, tapos testing natin. Balik na natin yung dalawang board. Ngayon, sukat muna ulit tayo ng biasing nya. Okay.
Ngayon, ito yung, unahin natin yung kanina na walang biasing. Ito, 1, 2, 3, 4, pang-apat. Ito yun, yung pinalitan natin ng resistor. Okay, meron na siya, oh. Yan, tapos yung isa, ano yung isa? Ito. Oh, ayan. Okay, meron na siya. 0.25, tapos ito yung kabilang side na huling Phoenix natin. Okay, paras lang, oh. Okay, ngayon, magkabit tayo ng speaker. Ang problema pala. Teka lang, medyo mahaba, mahirapan ako. Naglagay na ako ng speaker. Mahirapan ako mag-abot dito. May yung bias natin eh. Yan, may input and din output na yan. Laptop natin, nag-iingalo na, pero sige. Ito natin. Wala naman tayong lilinisan dito kasi malinis. Okay? Yan. Ano, by Kubo pa yung music ko. Okay. Oh, yan lang. Okay na to. Wala naman tayo ibang kalikutin. Buti lang ito napansin natin. Hindi tayo nag-fix lang kasi sayang naman. Kapag hindi gumana ito, meaning wala, sayang yung dalawang output, di ba? Meaning hindi siya gumagana, literal. Okay, sana nakapagbigay idea tayo sa mga kapwa natin technician na medyo bago-baguhan pa lang. Kung paano ito gawin or i-fix bias na lang pinaka-point dito kasi wala naman tayong ibang kwan eh, ginalaw. Pwera lang dito. Pinalitan natin kasi napansin natin no open nito. Yan, fix bias natin is 1.5 ohms lang. 1.5 ohms lang. Okay? Ayan, sana nakapagbigay idea tayo sa mga baguhan lang, sa mga veterans, wala, very basic na lang sa kanila yung ganito klaseng content. And then, sir ng taga Matnog, Sorsogon. Okay na itong isa. Meron pa akong dalawa na gagawin. Yung fit na 333 na isa. Tapos, yung Kevlar. Okay na to ah. And then, dahil umabot ka sa part ng video natin na ito at hindi ka pa rin nakapag-subscribe, pakisubscribe ng YouTube channel natin ah. Goal natin ngayong taon, 100k subscriber. Okay? Magkakamit ko yon sa pamamagitan ng tulong nyo syempre. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe kayo. Pindutin nyo yung bell button sa gilid. Select mo yung all. Yan, kapag napindot mo na yan, manonotified ka kapag meron tayong bagong upload na video. Ga-upload tayo ng video, 1 beses, 2 beses kada araw. Okay? God bless and then peace atin lahat.